Pagkapasok pa lang niya sa silid nito, ay nakita niyang nakaupo naman ito sa sofang nakaharap sa bintana nito. Magandang umaga, senyorito, nahihiya niyang bati dito. Good morning, Lucia. Can you go down again? And tell the maids to prepare breakfast in the garden for two. Anito sa kanya. Okay po, senyorito. Sabay talikod niya dito, nahihiya talaga siya sa nangyaring hinalikan siya nito. Umiinit ang magkabilang pisngi niya pagkaharap ito, namumula na siya sa hiya dito. Baka mamaya sabihin nitong, inakit ko siya, pero paano ko naman siya akitin, di naman ako nakikita nito. Baka may crush talaga si senyorito sakin, kaya ganun na lang, bahala siya. Crush ko din naman siya. Maaga pa pero halos lahat ng katulong busy na lahat sa mga gawain nila. Napakalaking mansyon naman kasi ito, kung hindi ka sanay sa bahay na ito maliligaw ka talaga. Naabutan niyang naghahanda na ang matanda ng mga pagkain sa lamesa, kaya sinabihan na niya ito. Nay, sabi ni senyorito maghanda daw ng almusal sa garden pang 2 tao, agad niyang sabi dito. Naikinataka pa yata nito. May bisita ba siyang darating ngayon? At nakapagtataka lumabas na siya ng kwarto niya. Anito pang saad. Hindi ko po alam nay basta yun po ang utos niya sakin. Matutuwa ang mag-asawa nito pag nalaman na lumabas na siya ng kwarto niya, at mukhang hindi nabugnutin, simula nung ikaw na mag-alaga dyan, dagdag pa nitong nakangiti sa kanya. Nako ganun pa rin naibugnutin. Kaya lang hindi na masyado ngayon, pagkukwento niya dito. Pagpasensyahan mo na mabait naman yun, simula nang mabulag doon na naging bugnutin at nag-iba ang ugali, kaya habaan mo na lang ang pasensya mo. Anito pa. Naku nay mahabang mahaba na nga sabay hagikag pa niya, kaya natawa na din ang matanda sa kanya. Oh, siya balikan muna at sabihin muna doon na ihahanda na, tatawagan na lang kamo siya pagtapos na, puntahan muna, pagtataboy na nito sa kanya. Binalikan na rin niya ito baka nabugnat naman, at nang hahaba ang nguso at bigla naman manghahalik. Bulag na nga pero ang galing peren mga pa at makapang halik. Hagik-hak na niya. Senyorito, tatawagan na lang kayo pagtapos na may handa ang almusal mo sa hardin, aniya dito. Okay, good now guide me to the garden, I want to go there now. Utos nito. Dali-dali naman niyang kinuha ang baston nito, at binigay dito. Inabot din ito ngunit pati kamay niya hinawakan na naman nito. Nakaramdam naman ulit siya ng kuryenteng tumulay sa mga palad nilang magkasalikop. Palagi nang ganun ang nararamdaman niya pag magkahawak ang mga kamay nila. Binaliwala niya ito baka sabihin pa nito masyadong pag hinela na naman niya ang palad dito. Baka gusto lang nitong nakahawak sa kanya para hindi mabunggo o mauntog sa daraanan nila. Magkahawak ang kanilang mga kamay, habang patungo sa hardin, kinikilig naman siya ng sobra na hindi lang niya pinahahalata dito, dagandong naman ng malakas ang dibdib niya. Why so quiet sweetie? Ha? Gulat niyang tanong dito sa narinig, anong sabi mo? Ulit pa niya, nabingilang ba siya sa sinabi nitong sweetie? Naglinis naman siya ng tainga niya kanina pagkaalis ng bahay nila. No, I said why you're so quiet. Napinisil pa nito ang mga palad niya. Kaya namula naman ang mga mukha niya sa ginawa nito, nabingi nga lang siya sa narinig na sweetie. Oy senyorito feel mo talaga ang HHWW no? Hagik-hak niyang tanong dito. What's HHWW? Nagtataka nitong tanong. Naman senyorito napaka-slow mo talaga. Saan planeta ka bang galing na alien? Pagbibiro pa niya, para dito para maibsan na ang kaba, at dagandong ng dibdib niya kanina pa, nagrarambulan na ang mga ito. At baka mamaya atakihin na siya, nauna pa siya kay kamatayan na tricycle driver, na lagi na lang ito masakiyan niya. Ay senyorito, holding hands while walking, now you know. Sabay hampas pa niya dito sa balikat nito, na bigla din siya natigilan sa ginawa nito. Yeah, and I love it like this. Nalalong hinigpitan ang paghawak sa kamay niya. Senyorito nakakahiya naman, baka makita tayo ng mga magulang mo. Noong nakaraan nakita na tayo ng maid niyo, baka ano pa ang sasabihin nila. Don't mind them baby. Shock. Baby nga ang tawag niya. Hindi ako nabingi kanina, ng lalaking mata niyang saad sa sarili. Naman senyorito, wag ganun. Kinikilig ako baka mamaya mangisay ako sa kilig, di mo ako masalo. Pagbibiro pa rin niya.
I'll catch you, don't worry. I'll never let you fall. Nakangiti pa nitong saad. Shitty, ang gwapo talaga kahit sa pagngiti lang, senyorito ganyan ka ba talaga? What's ganyan talaga? Yung ang gwapo mo kahit nakangiti lang, hagikat niya dito. Sweetie, you make my heart in chaos. Ako yata ang kinikilig sa'yo. Di na nawala ang ngiti nito habang nagsasalita. Habang siya kilig na kilig, ay ewan sa'yo Lucia, para ka nang inasena na bulate sa kilig, kulang na lang maglupusay ka na, salita pa lang ng amo mo ganyan ka na, sabay batok niya sa sarili. Narating nila ang hardin at nakaayos na nga ang lamesa, nakaset na ito sa 2 tao. Pinaupo niya ang amo sa isang silya doon, kaya nabitawan nito ang kamay niya. Sit down and join me to eat. Utos nito. Ha, bakit senyorito? Gulat niyang tanong. Just sit and eat Lucia. Iritadong saad nito. Wala siyang magawa kaya umupo siya, at kumain nakaharap nito. Baka mamaya pag di niya sinunod bubuga naman ito ng apoy. Na ayaw na niyang mangyari yun, okay na sila ngayon, at ayaw na niyang bumalik pa sa dati na aso at pusa sila ng amo. Pagkatapos nilang kumain inaya siya nitong maglakad-lakad. Ano ang itsura ng garden? Bigla nitong tanong. Maraming bulaklak, maganda at maaliwalas sa paningin. At magaganda ang kulay ng mga ito. Sagot niya dito. He chuckled. Yeah, and you made my world brighter too, even though my eyes are still in darkness. Ay, bumabanat ka senyorito. Di ko man nakikita ang paligid ko, pero ang puso ko alam na alam kung saan makikita ang tinitibok nito. Wow, ang lalim ng hugot, hinga-hinga din pag may time senyorito Randall, baka matuluyan ka niyan. Sino ba kasi ang tinitibok ng puso mo? Hindi ka nga bulag pero manhid ka Lucia, hindi ako manhid may pakiramdam ako, ngayon naramdaman ko na sa bowl ang kristal ko na ikaw na, ang hugot king ng mga ermitanyong alien. Pero di ka na alien, ang gwapo muna kasi, kaya sa sunod na araw love nakita di pa ngayon ha. Pagbibiro niya dito. Why not today? Ay atat lang senyorito. No, I just want to be possessive with you. Can you promise me if I would go? Wala kang tatanggapin na manliligaw. Ako lang ang manligaw sa'yo, can you do that? Na-shock naman siya sa sinabi nito. Every day is a shocking day para sa kanya. Marami itong pasabog. Nung isang araw lang hinalikan siya nito, ngayon naman ito ang sinasabi. Bakit po? Just promise me. Ay, senyorito. Son, it's good to see you change now. Ani ng ama nang pumasok ito sa kwarto niya. I have to dad, masiglang sagot niya dito. I'm happy seeing you now just like before, but I'm more happier if your operation will be successful. In a week we will fly to US. Why I can't have here dad? Marami namang eye doctor na magagaling dito sa hospital natin. Why I have to travel in US for that? Just here if you can bring the eye donor, then they can do the operation. Mahaba niyang paliwanag sa ama. I will see what can I do. I will talk to your uncle if he can fly here instead of you, if that would be easy for you. Ani ng ama. Yes dad, that would be better if you can do that. I will son. I call your uncle now. Sabay tapik nito sa balikat niya, at lumabas ng kwarto niya. He changed his decision if before he wanted to do the operation in US, but now not anymore. He wants to do it here. And he wants that when he open his eye, he want to see first the angel who changed him. One day he can't hear her voice. He can't think of anything. Baka may mga manliligaw naman itong pumunta doon, at baka magkagusto ito sa iba. He wants to know everything she's doing, if she's not working here. But paano niya pupuntahan ito? Hindi nga siya makakita. He's been locked in this room since the day he got an accident. Never na siyang lumabas ng kwarto, just the other days na dinala siya ng dalaga sa garden. He's been possessive for Lucia now. After that day he kissed her. He called her his mine. He marked her already so she is mine. He forgot to ask her cell phone number, so I could call and talk to her. He ring the bell in his room, so that the maids can hear him. Mamaya lang humahanggos na katulong ang pumapasok sa kwarto niya. Senyorito, may pag-uutos po ba kayo? Agad nitong tanong. Ask manang if she knows Lucia number now. Sige po senyorito, may one ko na kayo. He wants to call her.
He's thinking to bring her outside the mansion, before he left for an eye operation. He wants to clear his mind and relax his body, that's what he needs and he can do that if she is with him. Senyorito, ito na po ang number niya. Can you dial for me? Get my phone on the drawer and call her. Agad din itong sumunod sa kanya, narinig niyang nagbukas ang drawer niya, kaya alam niyang may kinuha doon. Senyorito, ito na po nagri-ring. Inabot nito sa kanya ang cellphone niya, been a while na hindi niya nagamit ang phone niya na ito. Hindi rin niya mabasa kung may mag-text o tumawag man sa kanya, kaya tinago na lamang niya ito. Nagri-ring na ang kabilang linya, sana lang sagutin nito. Hello po, may sumagot na sa kabilang linya, ang anak pa yata nito ang nakasagot. Hello, can I speak to your mom? Agad niyang sagot dito. Naalala niyang bata pala ito, kaya uulitin sana niya ang pagtatanong dito nang marinig ang pag-uusap sa kabilang linya. Baby, sino yan? Ibang boses ang narinig niya, kaya alam niyang hindi ito si Lucia, baka mali ang naidial ng katulong nila. Mimi, may tawag po, foreigner yung nasa cellphone mo, English po kasi ang sabi. Hello, sino po sila? Tanong ng boses babae. Can I speak with Lucia, is she there? Baka sakali niya kung mali man ang naidial nito. Ikaw ba si alien? Naamo ng bungangera kong kapatid. Saplada nitong tanong sa kanya. Yes. Can I talk to her? He knows ever since the first day alien na nagtawag nito sa kanya, which he hate a lot, but now wala na, napangiti na lang siya pag narinig ito, na tinatawag siyang alien or ermitanyo. Bakit, anong kailangan mo? Wala siyang pasok ngayon at mamasyal kami. Okay, just a minute, I need something to tell her. Saglit lang, may kasalanan ka pa, hinalikan mo ang ate ko. Talaga bang bulag ka o nagbubulag-bulagan ka lang, para makahalik sa ate kong pangit? Napangiti siya sa sinabi nito. Mukhang mas matindi pa ito sa ate nito ang bunganga, magkapatid nga silang dalawa. Napapangisi tuloy siya nang wala na siyang marinig na boses sa kabilang linya, maya-maya lang narinig niya ulit na sumigaw ito. Ate kong pangit, may gustong kumausap sa'yo, alien daw galing ibang planeta, iwan mo na yang mga peke mong manliligaw. Ito kausapin mo, sigaw nito. Holy, di nga siya nagkamali, may mga manliligaw na naman ito ngayon, dapat pati linggo pinapasok ito para walang manliligaw dito na iba siya lang. Hello, ang malambing na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Senyorito, kayo ba ito? She really making sure kung siya nga ba ang tumatawag. Yes, sweetie. Kaagad niyang sagot. Wala na siya ulit narinig na boses, pinatayan kaya siya nito ng tawag. Hello sweetie, are you there? Kaluskos lang ang naririnig niya, so ibig sabihin nasa linya pa ang dalaga. Hey, why you're not answering me? Senyorito naman, bakit ka napatawag? Wala naman akong work ngayon kasi linggo, bukas pa, anito. Yeah, I know but I can't help it. I miss your voice. Do you have plan for today? Pupunta po kami ng park, isama ko si Yolo at Brill. Bakit senyorito? Okay, just asking. I'm thinking if I can join you in the park. If it's okay, with your son and sister. Sige po senyorito, pero sigurado po kayo na sasama ka. Paniniyak pa nito. Yeah, I'm sure Lucia, I'll let the driver to pick you up. Masayang saad niya dito. Bye. He's happy that she don't refuse him to go with them. First time nalalabas siya ng mansyon na ganito ang itsura niya, if before takot siyang may makakita at pagtawanan sa nangyari sa kanya. But now he doesn't care as long as he's with Lucia, that's more important to him. Hearing the bell again, so that one of the maids will come at his room, hinihingal naman ng Linda ang pumasok sa kwarto niya. Senyorito. Manang, can you fix me some clothes to wear? I want to go out, and please tell the driver to prepare my car now. Lalabas ka senyorito? Tila gulat nitong tanong sa kanya, na hindi makapaniwala sa sinabi niya, if he can see baka ng lalaki na ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Yeah, everybody will be shocked for what he said. Sino nga bang hindi ngayon lang siya nagsabing lalabas sa kwartong ito? Prepare my clothes now manang, utos niya ulit dito na parang hindi pa kumilos sa gulat siguro nito. Pagkatapos nitong sabihin na ready na ang isusuot niya, ay inutusan na niya itong lumabas at sabihin sa driver na aalis sila.
Hinihingal na ina ang pumasok sa kwarto niya. Randall, where are you going? Nag-aalalang tanong nito na may pagtataka. Just somewhere, mom. I need to unwind and breathe some fresh air. Before I do the operation, I'll bring the driver. Don't worry, I will be safe. Okay, be careful always, nasabi na lang nito. Yes mom, always. And please tell the driver to come up here, and help me to go down. No need son, I'll help you come, I'll guide you to your car. Tila excited na ito na lalabas siya ngayon. Thank you mom. Sabay yakap niya dito. Sinamahan siya nito na makapasok sa kotse niya, inabot din niya sa driver ang kanyang cellphone, para matawagan niya ang dalaga at mas andoon na sila nito. He's excited to fetch them, and bring them where they want to go. Hindi man siya makakita but he knows mag-enjoy siyang kasama ang mga ito.